Some devotees are now going on the traditional Visita Iglesia in Quiapo. For updates, we bring in Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, marami na ba ngayon ang mga debotong nandyan at kamusta yung traffic naman sa paligid ng Quiapo? Magandang hapon, Pauline and Denise. So far, dito ngayon ang nararamdaman natin yung init ng panahon. Pero mukhang hindi nito napipigilan yung mga namamanata, yung mga deboto. Dahil simula pa lang alas 5 ng umaga hanggang itong oras na to, 2:40 p.m., tuloy-tuloy pa rin yung pagpunta nila. Pero para naman sa mga maghahabol ng misa dito sa Minor Basilica and Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, ang sunod na po misa is 5 o'clock p.m., 6 o'clock p.m. and then mamaya ka sa 7 o'clock p.m. isasagawa naman yung theatrical performance na tinatawag nga na sinakulo. Dito nila pinoportray yung Passion of Christ o yung mga events leading doon sa suffering hanggang sa crucifixion and death of Jesus Christ. Pero so far, dito ngayon sa paligid ng Quiapo, tulad dito sa may Pahidalgo na side, naglilinis ngayon ang MMDA, ang Department of Public Service, nag-host nila yung sahe, kinukuskos nila ang mga ito, nagsiset up sila ng tent para raw maghanda sa isasagawa nga na sinakulo ngayong hapon and even yung pinaka-procession sa Good Friday. Konting walkthrough lang natin. So ito sila sir, very busy sila sa ngayon sa pagsiset up. And kanina, sobrang tirik ng araw, kaya medyo pahirapan talagang kumilos dito, pero mapagbigay ang panahon. Yan sa likuran natin, malaking factor na rin na hino-host, binabasahan nila yung semento, yung sahig, kasi para naman makatulong din ito na makahinga-hinga tayong lahat sa matinding init ng panahon ngayon. Pero pagdating naman sa daloy ng traffic, halimbawa dito sa Quezon Boulevard, so far, okay pa, hindi pa congested ang traffic, pero naglabas ng abiso ang DPWH na merong isasagawang roadworks sa Pasig, sa Makati at saka sa Quezon City. So para sa mga kapatid natin diyang motorista, tulad nga na ng sabi nyo, planuhin na ng maigi ang inyong pagbiyahe at siguruhin na lang kung merong alternative na ruta, doon na lang po dumaan. Okay, Merimon, bukod sa mga misa, ano pa ba yung mga activities dyan sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno mula ngayong araw hanggang Easter Sunday na rin? So far, ilan pa sa mga humahabol dito, ang tinatanong nila yung pangungumpisal. And para sa mga iba pang mga simbahan dito sa Kamaynilaan o sa bansa, magandang tignan na lang din yung schedule kasi may oras din ito, depende sa basilika o sa simbahan na kanilang pupuntahan. Bukod pa doon, tuloy-tuloy din yung mga misa even leading up to Easter Sunday, plus yung grand procession nga sa Good Friday, and then yung seven last words na gagawin sa mga susunod pang araw. Pero for now, ang pinaka-inaabangan dito tulad sa aking likuran, yan yung stage para sa senakulo. So, na-expect natin kung gaano pa kaluwag ngayon ang Plaza Miranda, pwedeng mamaya, mas magiging marami na ang tao dito para manood. Merimon, alam naman natin, dinadagsa talaga yung Quiapo, no? At yung init ng panahon ngayon, hindi mo na ma-describe. Ano yung ginagawa ng mga nagbibisita iglesia para naman medyo maginhawaan yung pakaramdam nila? Ano yung mga binabaon? At parang foolproof way to get rid of that feeling. Kasi sakripisyo din yan, Merimon, yung yung init, di ba? Pagbabad sa init, pero tuloy pa rin yung kanilang debosyon at pagpunta dyan sa Quiapo Church. Totoo yan, lalo na kaninang umaga, bago pa mag-alas 7 ng umaga, may mga nagpe-penitensya na rin dito mismo sa Plaza Miranda. And then expect nga natin sa mga susunod na araw, mas titirik pa ang araw. Kaya naman nakikita natin yung karamihan sa mga nandirito, mga nakasombrelo, meron silang dalang mga payong, umiinom ng tubig. Samantala yung iba naman dito na mga vendors, sinusulit pa nila yung oras na meron sila bago, kasi nililigpit ngayon ang mga vendors dito sa paligid ng Quiapo para raw mas ma-accommodate yung mga pupunta dito sa simbahan. Pero yung ilan ngayon, ang mga binibenta nila, towel, tubig, ice tubig, para lang daw talaga masagot yung natuto yung mga lalamunan ng mga pumupunta rito. Last minute reminders, Merimon, ng lahat ng nag-organize dyan, alam natin, madaming tao for safety of all of those going. Ano nga ba? Yes, lalo na bukas para sa mga magbibisita iglesia. Meron kasi mga napaaga yung kanilang bisita iglesia para raw hindi sumabay sa dami ng tao. Pero sa mga susunod na araw, asahan natin yung pagdami pa ng mga tao sa mga simbahan. Kaya mas ugaliin na lang daw na magdala ng maliliit na bag. Huwag nang magdala ng mga alahas, mga mamahalin na gamit, yung pera, kung ano yung kailangan, yun lang ang bitbitin. Maging alerto at all times. Though nagbigay naman ng assurance si PNP NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na may 10,000 naman na pulis siyang deployed sa Kamaynilaan for 24/7 na security monitoring. Pero mas maganda na rin na ingatan ng sarili, huwag magdala ng matatalas na mga bagay o kahit na anong objects na pwedeng magdulot ng aberya.
Alam mo yung isang style dati, konti lang ang dadalhin mong pera tapos ilalagay mo sa ilalim ng sapatos. Ewan ko na lang kung makuha pa yon. Oo nga. Okay. You have more questions? No, oo. Okay, sige. Marymon, thank you so much for all of your updates. Ingat ka dyan. Again, that was our mobile journalist, Marymon Reyes.